So hello guys, kung bago ka pa lang, like, subscribe, comment, share, at ilagay natin sa playlist guys ating spiritual life and random topics in life 2026 to 2090 sa tips and advice for successful life, health tips and advice. Okay? Dito tayo sa wifi, dito sa kusina, sa sala namin. So kung under construction sa bahay. So yun talaga, na topic natin ngayon, yung mga direct habit, diba? Yung mga gagawin para stay safe tayo sa mga sakit-sakit. Number one is alamin mo yung mga awareness. Awareness yung mga gagawin at hindi dapat gagawin. Di ba? May mga notebook ka, iti-take note mo yun. Kailangan parang nag-journal ka. Keep writing sa mga sarili mo. Kasi yung pinakapuhunan natin, ang pinakakapital sa ating buhay, yung kalusugan. Diba? First, ma-check mo i-minimize natin yung pag sobrang cellphone, di ba? Mobile games, lalo nang nagpupuyat at naka-invite yan at trigger yan ng sakit. Yung sobrang hawak ng cellphone na mainit na talaga, babad at puyat na puyat, delikado yan na habit. Pangalawa is, may sapat ka bang tubig or 1 glass or 2 glass of water every hour? Umiinom ka ba ng tubig? Maayos ba ba yung pag-ihi mo? Importante yung may tubig ka. At nagbe-breathing ka ba kada oras or kada minuto? Kasi pag lack of breathing is lack of oxygen, di ba? At kailangan din na matulog ka ng maaga. Because yun ang gabi na yun ang nagre-repair ng cells mo, mga muscle mo, yung heart mo, yung spleen mo, liver mo, lahat ng sa katawan natin nagre-repair yan sa gabi. Yun. At kumain na mga proper healthy foods. Why? Kaya bakit kailangan natin kumain ng mga healthy foods, gulay, at next meal ay prutas? Kasi yun ang magsusupply ng nutrients na kailangan ng katawan, di ba? So, nag-advise na nito kasi ito yung part ng success natin. Hindi ka makasakit, you wake up early, you be wise, you have more wealth, kayamanan. Ang health is wealth. Prevention is better than a cure. May mga habit yan at secret na natatago yan sa doktor. Yung mga advice at ginagawa ng doktor, aram ko rin yan. 'Di ba? Yung mga prevention, 'di ba? Hindi tayo magaling sa mga gamot, surgery, operation, hindi tayo ganun. Yung mga advice ng mga alternative doctors, mga sabi pa nila quack doctors. Pero yung mga bawal, kahit ano pa tayong beses nagpapagamot diyan, kung hindi natin ititigil o stop yung mga bawal natin, wala din pupuntahan din yung buhay natin. Pustahan pa tayo. 'Di ba? Nagkakape lagi, magkakape ka lang after breakfast. 1 or 2 a day lang. Isang cup lang. At saka black coffee, hindi 3-in-1 na coffee. Dapat hindi siya iinumin na walang laman ang tiyan. Dapat pagkagising sa umaga, dapat mag-alarm ka, matulog ka ng maaga, gumising ng maaga. Mag-alarm clock 4 or 3 a.m. ng madaling araw. Tapos noon, mag-alarm clock ka, matulog ng maaga, walang cellphone 2 hours or 1 hour before sleep. Tapos, yun, mag-water therapy ka pagkagising. O, yun. Sa health tips and advice. Yung sinasabi ko is ginagawa ko talaga yan. 3 to 4 glass of water. Iniinom dahan-dahan pag inom at iniinom din tayo ng Uno or Ultima C. Yan. Hindi tayo promote nito. Hindi tayo sponsor. Maganda talaga itong Ultima C, guys. Ang ganda siya. Samahin ng deep breathing at saka mga crystals. Pero pag nag-exercise ako, tinatanggal ko itong mga bracelet saka necklace. Tinatanggal natin yan kasi sagabal sa pag-workout. So, pagkagising sa umaga, toothbrush, CR, inom ng tubig, maligo. Pagkaligo mo, ay magdasal ka, di ba? Nakaligo ka, nakadasal, nakinom ka ng tubig. Kailangan mo na, ano nangyari sa camera? Stretching, di ba? Stretching. Tapos nakinom ka ng tubig, nadasal ka na, naayos mo na yung higaan mo, di ba? Huwag ka magtamad-tamad. Huwag open ng cellphone agad pagkagising. Kasi mga alas 4, alas 5, yun ang best time
na mag-workout ka sa sarili mo. Mga 6 or 7 yung work mo, kailangan 3 or 4 ang gising mo. Matulog ka rin ng maaga para yun ang investment mo everyday sa katawan. Hindi man sa pera ang investment or sa business, ang investment mo to sa katawan para tuloy-tuloy more birthdays, more kalusugan at iwas sa sakit or minimize na lang sakit, ubos sipon na lang. Diba? At saka hindi matindi. At saka may mga chichirya, bawasan yan, mga soft drinks, delikado talaga yung soft drinks guys. Maganda mga buko juice na bukas. Yun, direct fresh from the coconut tree. Yun ang pinaka-healthy food, healthy drinks. Sa alak, mga vitamin C, saka meditation, deep breathing, di ba? Huwag kakain ng sobrang kanin or too much rice or too much protein. Dapat balance siya, may protein, may vitamins, saka carbohydrates, di ba? May mga supplement ka rin ng mga vitamins. Importante na alagaan natin yung kalusugan natin. Diba? Yung mga utensils mo, mga plato mo, may lagayan talaga na hindi maano. Hindi naman tayo perfectionist na tao. Hindi nga perfect yung lugar namin eh. Ang importante dito is you have to think about your future. Iwasan din yung mga social media, mga TV, kasi it's killing time. Instead na mag-workout ka, magplano ka, or gumising sa umaga, mag-social media, mag-Facebook, kailangan mo yun ang araw ng madaling araw pa lang, hindi pa sisikat ang araw, nag-workout ka na, nag-inom ng tubig, nagdasal, naglinis ng sa higaan mo, nakaligo ka na, nakabihis ka na, nakalinis ka na, make you wise, healthier, and richer. Di ba? Sa madaling araw lang na technique. Di ba? At mag-push up, kailangan mo din mag-breathe in ng proper deep breathing. Di ba? Constant. Inhale, exhale. 4 by 4. For inhale, pigil mo 4 seconds, exhale mo 4 seconds, 3 seconds, pigil. Tapos, 4 seconds inhale, balik-balik lang lagi yan. Yun. Dapat constant yung pag-breathing mo para more supply o constant of oxygen din ma-release yung carbon dioxide. Totoo yun. Maligo ka rin, hindi safeguard o safeguard na may moisturizer, 165 lang yon. Or may lotion ka na Cetaphil. Maganda yun, magmaligo ka. Yan, lotion mo sa mukha mo, sa katawan mo. Maganda din yun para hindi mo dry ang skin mo. O, di ba? More water ka, more exercise, at less karne, mga processed food. Yun. Pag mataba ka na, bawas na sa kanin. Kung hindi mo talaga kaya mag 1 cup, mga 2 na serve ng rice. White, kunti lang. As kayanin mo, masasanay ka rin dyan. Huwag yung bundok-bundok na plato-plato talaga yung bundokan na rice. Delikado yan sa diabetes, guys. Maniwala ka. Lalo lang white rice, tapos mag-chia seeds din ako. May binili akong clear na pitcher para ilagayin sa chia seeds at tubig na inumin ko. Sa mineral water na inuman. Bawal pala yung soft drinks na lagayan, no? Kasi na-expiration pala yung mga plastic. So, maganda na pero kung bote, mababasag. So, ganun na, ingat-ingat lang. So, pinaka-safe talaga is maganda na uminom ka ng chia seeds, di ba? At huwag kang magbibisyo. Magpa-advise ka sa doktor kung paano mo mapipigilan yung droga, sinasadya ng yung iba. Pero as long as possible, hindi pa ka napunta sa hospital, please, magpa-advise ka sa doktor kung di mo kaya mapigilan. Magpa-counseling, magpa-rehab, manonood ka sa YouTube. Kasi wala talaga kang pupuntang maganda dyan. Alak at sigarilyo. Yun, magchichicks-chicks. Instead ng ganun, magbasa ka ng Bible, magawa ka ng hobby na saan ka masaya or hobby mo pag-check sa kalusugan mo. Kasi aanhin mo ba yung marami kang pera, lupain, sasakyan, ginto, diamond, anong kayamanan sa mundo, maiiwan mo lang yan pag ikaw ay nagkasakit. Di ba? Huwag natin pababayaan yung kalusugan. Ito yung kapital natin. At hindi natin mananakaw yung kalusugan. Hindi ito mananakaw sa kahit sino yung kalusugan mo.
tayo mismo ang gumagawa sa buhay natin at ang ating kalusugan. Pangalawa ay sa iba namang version ay mag-inhale exhale ka sa madaling araw yung may mga puno. Presko yung hangin, di ba? Fresh. Inhale exhale, may sapat ka na tubig, nakaligo ka at mag-stretching at mag-exercise galaw-galaw. Kasi hahaba ang buhay natin dyan. At kung wala kang sakit, makaipon ka ng pera, milyones. Pero magkasakit ka rin, pinababayaan natin yung kalusugan natin, milyones din yung gastusin. Doon lalabas yung mga cancer, diabetes, high blood, kasi there's something wrong. Now, may habit tayo na hindi tama. May ginagawa tayong hindi tama. Bakit tayo nagkakasakit? Soft drinks, lagi-lagi na lang ginagawa. Fast food, french fries, bulalo, puro karne. Ang sabi sa mga doktor, low salt, hindi maalat, at low fat, at low carbohydrates. Balanse lang. At mayroon kang fruits, di ba? Yun, apple, mansanas, wag mo sabayan sa malunggay at pitsay na dahon. Magkaiba yan. So, kung nagpitsay ka, next meal na lang yung prutas. Ganun yun ang rules. At huwag kang iinom na tubig pagkatapos kumain. Pwede dahan-dahan lang pag inom konti-konti lang, mga 1/3 or 1/4 na tubig. Pag inom mo dahan-dahan din, huwag bigla na para talagang waterfall. Hindi ganun. Dahan-dahan ang pag-inom. 'Di ba? Para hindi ma-shock, para pag dahan-dahan mo pag-inom, nakaupo ka, relax ka, dahan-dahan din nag-a-absorb sa katawan. Pag mabilisan ka kasi na pag-inom mo at nakatayo ka, hindi na-a-absorb yan sa katawan. May proper breathing ka, 'di ba? So magandang pakiramdam mo, hindi ka stress. Babad ng araw, 10 minutes, parang mayaman mo. What if kung nagtrabaho ka or busy ka? May responsibility ka pa rin sa sarili mo kahit busy ka, may bata ka, kahit nag-school ka. Hindi dapat nakatuon ka sa cellphone, sa TV, o sa mga palabas. Meron kang palabas sa sariling buhay mo. Your own health, our own body. Hindi puro doon nakatago ka sa kwarto, nakatutok ng cellphone, lagi ka nakaupo, nakahiga, hindi ka na nag-inhale exhale, hindi ka na galaw-galaw. You are candidate for sickness. You create our own diseases. Di ba? Kailangan na may sapat ka na inom ng tubig, mag-CR, di ba? Mag-stretching din, di puro na kayuko lang yung leeg mo sa kaka-stretch, scroll mo. Ako mag-Facebook lang ako mga 10 minutes lang, time limit. Mayroon kang time limit at self-limitation at self-control sa sarili mo. Umiwas sa mga masasamang tao, barkada. Kailangan yung mga barkada ko, taga-simbahan lang. Diba? Hindi ako nagkaibigan na pala inom, nangangalak, nagdodroga, iniwasan ko yung mga ganun. Nagchichicks-chicks, at saka nagtato-tato, nag-gangster, iniiwasan ko yung ganun. Gusto natin yung buhay natin align at sabay sa kagustuhan ni God Yahweh sa Bible. Yan, palasimba at mababait at matitinong taong kasama ko. Sa simbahan lang mga kaibigan ko. Diba? Hindi lahat ng nasa friends sa FB ay kaibigan ko. May na-add ko lang. Talagang, yun talaga importante, choose our friends wisely. Choose our habit and our action every day. Kung sa kaka-cellphone mo, sa ML mo, yayaman ka ba? Or lalong mawawala yung buhay mo? Yung nakaka-ML dun sa ICU, 10 million lang, siguro 3 to 5 million ang ginastos ng nakoma siya sa ICU. Mas malaki pa yung gastos niya sa ospital kaysa kita niya sa ML sa cellphone. Kasi pinabayaan yung kalusugan niya, hindi na siya natutulog, puro na lang cellphone, hindi na kumakain ng maayos, at saka hindi nag-exercise o proper breathing, lagi na lang nakaupo. Ang ganong kabayaran? What's the payment? ICU, 5 million and in counting. Siguro magtatlong buwan na yung kausap ko dun sa ICU. Yun lang ginawa. Hindi kumain, sinaway sa nanay, sa lola, hindi pa rin nakikinig. Kung wala kang pera, mamamatay ka lang. Ganun lang kadali, mamatay. Our life is so short and life is precious. Bakit sasayangin natin buhay? Diba? Minsan, ang katigasan ng ulo ang dahilan ng sakit at kamatayan ng tao. Yun ang tinatawag na kasalanan. The sin. Hindi asin ha, ang kasalanan. So, like, subscribe, comment, share. Love you, peace, love you all. Maraming salamat po sa papanood at sana mag-enjoy kayo guys. Ito yung sinasabi ko. Ito yung gagawin nyo
para hindi kayo magkasakit. Awareness to, kasi health is wealth, prevention is better than a cure. Huwag nyo na hintayin na lumala pa yung sakit nyo, doon ka pa yung tataranta. Pag na-stroke ka na high blood, heart attack ka na, hindi ka makatayo. That's the sad part. Kailangan mo gumasto, mag-exercise sa'yo, magpasubo ng kain mo, magpaligo sa'yo, magbihis, balik baby ka. Thank you so much po. Maraming salamat po. Thank you po guys.